Dadako tayo sa ating tithes and offering. Amen. So, it's a privilege sa akin, no? At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ginamit ulit ako to inspire na sa ating mga ibang kapatiran dyan, no? In about of tithes and offering. So, ang tanong dito, no? What is in your heart? Ano bang meron sa puso mo pag tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapo at ating mga offering? Amen? So, meron ba tayong mga agam-agam? Meron ba tayong mga tanong kung saan na pupunta? Amen? Meron ba tayong pagdududa? Bakit isa sa mga layunin, no, ng iglesia na dapat magbalik tayo o magbigay tayo na rapat para sa ating Diyos? So, ano ba yun sa puso natin? So, sinabi po in the book of Matthew, chapter 6, verse 21, no? For where your treasure is, there your heart will be also. So, matalinghaga. You know? Matalinghaga. Kasi sinasabi dito, kung saan ba yung puso mo pag marami ka na, siguro treasure is yung pera, no? Yung physical mo o yung mga talento mo. Amen? So, saan ba yung puso mo? So, kung tayo po'y nagbabalik sa ating Diyos, amen, sinasabi, God wants your heart, not your wallet. Hindi naman nakasaad doon na kailangan ng ating Diyos ang ating mga treasure, mga ari-arian, yung kalakasan mo, kundi yung kung saan yung puso mo. Amen? So, yun yung tanong kanina. Saan ba yung puso mo? Bakit ka nagbibigay? No? So, God doesn't want 10% of your money. He wants your 100% trust in Him. Kasi doon talaga, no, nagmamatter tayo na bakit tayo nagbabalik, nagbibigay sa ating Diyos. Oo, naroon na po yung, nasa Kanya na ang lahat. Mayaman ang ating Diyos. Amen? Bakit binabalik natin? Because He wants our heart. Yung puso talaga, yung pinupuntirya ng ating Diyos. Amen? So, ano ba yung talaga niyang gusto? Yun nga sinasabi kayo na gusto niya yung puso mo. Yung puso mapagbigay para sa Kanya. Yung pinaprioridad natin siya kasi bakit? He will provide us. Amen? He will provide. He give us free will and He wants to choose Him. Kasi nga, siya yung magbibigay anuman yung pangailangan mo, even your wants. Amen? So, because He make money, no? O nag-spend siya para sa sarili natin, hindi lang, no? He cannot force us to love Him. Tama po ba? Amen? So, hindi siya nagpo-force o tumutulak sa atin na pakamahalin natin siya because we have a free will. Amen? Because hindi yun matatawag na love. Diba? Kasi pinupurisa ka nating Diyos. But because love is not a force, it's a force na yung dapat magbigay ka kasi binigyan ka ng Diyos. Hindi ganun yung Diyos natin eh. Sinisiyasat niya kung ano yung laman ng puso mo. Amen? So, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, no? Talagang, no? Talamak na to na verse. But uulitin ko, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So yun po yung pinupuntirya ng ating Panginoon sa puso natin na magbalik tayo, magbigay tayo na yung may galak sa ating puso. Yun kasi yung tinitignan niya. Kasi kung napipilitan ka or nag-aatubili ka na magbigay para sa Kanya, kapatid, hindi yun para sa Kanya. Kasi napipilitan ka. Amen? Or nag-aatubili ka kasi nga, nakaupo na ako dito, Lord eh. Magbibigay na lang ako. Hindi. Kasi yun po ang sinasabi ng puso mo. Yun nga ang tanong kanina, di ba? What's in your heart? Lalo na sa pagbibigay. Amen? So, we need to open our heart. You need to choose to love God.
Kasi bakit? Walang sa'yo, kapatid. Yan trabaho mo. Hindi yan sa'yo. Galing. Galing po yan sa Diyos. Yung kalakasan mo. Amen? Galing po yan sa Diyos. So we need to choose to love God. That true spiritual type was not required by you, but Jesus Christ. He sacrificed you. Kapatid, sinabi nga, di ba, sa John 3:16, hindi siya pinagkanulo ng ating Panginoon para isalba ka, kundi yung pagkakasala mo to redeem us in the bondage of sin. Amen? So, very important na hindi lamang 10% dito, kapatid. Amen? Kasi nung dumating ang ating Panginoon, tinuruan tayo. Tinuruan tayo, hindi lamang na babayaran natin siya, kundi tinuruan tayong magmahal sa pamagitan ng pagbabalik natin sa ating ginagawa, ay sa kanyang ginagawa. Amen? So, nakabatay po doon ang ating puso. So, Jesus Christ paid the price, the ultimate tithe for you and me. Kung i-continue po natin doon sa verse 17, hindi siya pumarito para tayo ay i-judge, kundi pumarito siya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So, yun po ang nakabatay. So, wala pong porsyento dun. Amen? Because Jesus Christ didn't pay with money for your sin. He paid 100% with His heart. 100% His flesh and 100% with His blood. Para mawala ka lang dyan sa pagkakasala at mabigyan ka ng free will ng ating Panginoon. So, praise God, kasi bakit mayroong Hesus Kristo na talagang maglalaan sa buhay mo? So, ang ating lang pong gagawin ay ibalik natin yung narapat para sa Kanya. Yung nagagalak tayo na maibalik natin yung narapat para sa Kanya, because it's not about giving, but tithing is actually about receiving of what? Receiving the love of God. Receiving the heart of God. Kasi bakit tayo po yung magmamanifest doon? Dahil nga, hindi natin siya nakikita, but we impress the presence of God by our giving. Amen? Para makita ng iba, ito, nananahan talaga si Kristo sa buhay niya. Bakit? Hindi nag-aatubili, hindi siya napipilitan kung ano mo yung binabalik niya. Bagkos nakikita sa atin na cheerful, kagalakan yung pagbibigay kahit na sabihin natin, grabe, walang-wala na. Kasi we believe that God provide us. And lastly, everything in the Bible, about in giving, points to God, Jesus Christ, and what we have to give back. Pinupunto dito, ano yung Kristo sa buhay mo, at ano yung maibabalik mo para sa Kanya. Kaya, wag tayo mag-uugali na maramot o sakim. Kasi bakit? Alam natin yung balik. Amen? Kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin. Amen? So, palala sa bawat lahat, I encourage you na dapat maintindihan natin kung bakit tayo nagbibigay. Intindihin natin kung ano yung puso natin. Ano yung laman ng puso natin at hindi yung laman ng bulsa natin. So, dalaygo ng Ginoo. Amen? So, I encourage you na magbalik tayo para sa Panginoon. Amen? Yung may galak. Shalom, shalom.